Nurse, natanggal sa trabaho. Matapos tumulong sa nasaktang taong kalye, hindi alam na siya pala ang pinakamayamang tao sa bayan. Kakatapos lang ni Maria Peralta ng isa na namang nakakapagod na night shift sa San Jose Municipal Hospital. 4:00 ng madaling araw, malamig at tahimik ang Biyernes. Habang tinatapos niya ang huling chart ng pasyente, nagulat siya sa isang kaguluhan sa may entrada ng emergency room. May sigawan, mabilis na yabag, at kasunod ang malakas na tunog ng isang stretcher. Pumasok ang 2 guwardya, hinihila ang isang lalaki sa magkabilang braso. May makapal na bakas ng dugo sa bagong linis na sahig habang hinihila ang walang malay na katawan nito. Isa na namang lasing na pulubi, bulong ni Ricardo, ang head nurse, na hindi man lang tiningnan ang pangyayari. Ihiga nyo na lang sa stretcher sa likod, hayaan nyong makatulog. Hindi natin uubusin ang gamit para sa ganyan. Sinundan ni Maria ng tingin ng lalaki habang hinihila ito papunta sa isang kama sa sulok. Punit-punit ang damit nito. May mga mansa ng dumi at dugo. May malalim na sugat sa noo at ang isa niyang braso ay mukhang bali. Hindi lang ito lasing, mukhang inatake, grabe. Malala ang pinsala niya, Ricardo, ang daming dugo. Mabilis na sabi ni Maria habang papalapit. Hindi pa rin tumingin si Ricardo. Maria, ilang beses ko bang kailangang ulitin? Hindi natin dapat ginagastos ang mamahaling gamit sa mga katulad niya. Hayaan mo siya diyan. Baka mawala na rin yan pag umaga. Pero hindi siya makalakad palayo. Dumudugo pa rin ang ulo ng lalaki at malamang ay bali ang braso. Kung hindi siya maagapan, maaaring lumala o mamatay. Napansin ni Maria na abala ang ibang nurse, iwas tingin, nagkukunwaring walang narinig. Linisin ko lang ang mga sugat niya at takpan, bulong niya sa sarili habang kumukuha ng gauze at salin. Lumakas ang boses ni Ricardo. Maria, huwag kang magsimula. Binabantayan ng management ang lahat ng gastos. Pero nasa tabi na ni Maria ang lalaki, maingat niyang nilinis ang dugo sa mukha nito. Sa kabila ng dumi at pasa, mukhang nasa 40 anyos lang ang lalaki. Magulo ang buhok, sunog sa araw ang balat, mukhang matapang. Pero ang kanyang mga kamay, hindi mukhang kamay ng isang taong matagal nang nasa kalye. Tigilan mo na yan, Maria. Sigaw ni Ricardo, napalingon ang iba. Nurse, ako sa loob ng 8 taon, mariing sagot niya. Nangako akong mag-alaga ng may sakit, hindi pumili kung sino ang karapat-dapat. Lumapit si Isabela, ang nurse na palaging kaagaw ni Maria sa promosyon na may ngising mapangmata. Aba, si Santa Maria na naman, sinasayang ang mga gamit natin sa pulubi habang kami dito abalang-abala sa totoong pasyente, ani Isabela sa malakas na tinig. Pasyente pa rin siya, Isabela, sagot ni Maria. Namumula man ang pisngi pero hindi nanginginig ang kamay. Trabaho nating alagaan, hindi pumili. Aba, gusto mo lang ng pansin, sabat ni Carlos. Kung kamag-anak mo ang naghihintay sa pila, ganyan ka rin ba kabagal? Masakit iyon. Hindi ginagawa ni Maria ito para maging bida. Pinili niyang maging nurse dahil naniniwala siya sa misyon nito. Tumulong. Nakakagalit makita ang isang taong nasasaktan at pinababayaan. Ginagawa ko ito dahil tama lang, sagot niya habang inaasikaso ang sugat ng lalaki. Trabaho mo ay sumunod sa utos, hindi magpakadoktor, sigaw ni Isabela. Pakiramdam mo kasi lagi kang mas magaling sa amin. Ang hindi nila alam, ang lalaking duguan, si Alberto Namaca, ay nagising na ilang minuto na ang nakalilipas. Nakatikom ang mga mata pero gising na at nakikinig. Narinig niya ang lahat, ang panlalait, ang pangmamaliit at higit sa lahat, ang boses na ipinagtanggol siya. Banayad ang haplos ni Maria at totoo ang malasakit. Matagal na siyang hindi tinrato ng ganito at dahil sa ginawa ni Maria, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang nakalimutan, paggalang. Maria, huling babala ko na to, maring sabi ni Ricardo palapit at may pananakot. Hindi ko naman hinihingi ng surgery.
o mahal na tests, sagot ni Maria, mahinahon pero matatag. Binigyan ko lang siya ng pinaka-basic na pangangalaga. Hindi ito kawanggawa, ito ay pagiging makatao. Makatao daw? Pangungutya ni Ricardo. Ospital to, nandito tayo para magtrabaho. Uy, hindi ito charity, hindi naman siya si Mother Teresa ng Calcutta. Pangaalas ka ni Carlos sabay tawa na sinundan ng halakhakan ng iba pang staff. Tahimik lang na nakahiga si Alberto sa stretcher, ngunit mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Gising na siya at malinaw na naririnig ang lahat, ang pambabastos, ang panlilibak at ang pangungutya sa babaeng kakaligtas lang sa kanyang buhay. Uminit ang kanyang damdamin. Gusto niyang bumangon, magsalita at ipagtanggol si Maria. Pero alam niyang kung magsasalita siya ngayon, baka lalo lang siyang makapinsala sa kanya. Tingnan mo si Maria, masyadong emosyonal para sa bagong jowa. Hirit ni Isabela na may halong panlalait at muling tumawa ang iba pang nurse. May kirot na naramdaman si Maria sa likod ng kanyang mga mata. Pinipigil ang luha pero hindi niya hahayaang makita nila siyang umiiyak. Mataas ang kanyang noo habang tinatapos ang pag-aalaga kay Alberto. Sinuri niya ang pulso nito, matatag at maayos. Salamat, ligtas na siya sa ngayon. Ayan, malinis na siya, may benda at ligtas na sa impeksyon. Mahinang sabi niya habang inilalagay ang mga ginamit sa trash bin. Ayos Maria, nasayang mo ang 15 piso ng gamit ng ospital para sa isang taong magiging marumi ulit bukas, ani Ricardo na may mapait ng ngiti. Feeling bayani ka na ba ngayon? Hindi, sumagot si Maria. Tiningnan niya uli si Alberto. Ngayon na wala na ang dugo at dumi, may kung anong pamilyar sa kanyang mukha. Pero hindi niya mawari kung saan niya ito nakita. Maria, sa hallway tayo. May pag-uusapan tayo, utos ni Ricardo na malamig ang boses. Sumunod si Maria, pakiramdam niya'y may masamang mangyayari. Pamilyar na ang ekspresyon sa mukha ni Ricardo. Ang mukhang alam mong may balita siyang hindi makatarungan pero nagpapapogi sa mga boss. Sumuway ka sa direktang utos, mariing sabi nito. Pinahiya mo ako sa harap ng buong team at gumamit ka ng gamit ng ospital nang walang pahintulot. Kalma si Maria. Ricardo, simpleng benda lang yon, 15 pesos lang yon, hindi naman malulugi ang ospital. Hindi lang pera ang usapan dito, Maria. Disiplina, hierarchy. Kung papayagan kitang sumuway, baka bukas lahat na ng nurse dito ay gawin na lang ang gusto nila. Ramdam ni Maria na kapag-desisyon na si Ricardo bago pa man nagsimula ang usapan. Wala akong magagawa. Bibigyan kita ng formal warning para sa insubordination at unauthorized use of resources. Ani Ricardo sabay abot ng isang papel. At depende sa magiging pananaw ng management, baka hindi dito magtatapos. Hindi ito makatarungan, bulong ni Maria. Tinulungan ko lang ang isang taong nasaktan. Sumuway ka sa nakakataas. May kapalit yan sa ospital na to. Matigas na sagot ni Ricardo. Sa stretcher, narinig ni Alberto ang lahat, ang bawat pangaalipusta, ang bawat paratang. Ang babaeng nagpakita ng malasakit ay pinaparusahan ngayon para sa kanyang kabutihan. Lalong humigpit ang pagkakakuyom niya ng kamao. Pilit niyang pinipigil ang sarili. Hindi pa ngayon. Nanginginig ang kamay ni Maria habang pinipirmahan ng warning. 8 taon ng tapat na serbisyo. Naitaya lahat dahil pinili niyang maging makatao. Masakit, hindi makatarungan. Pagbalik niya sa ER, iba na ang tingin ng lahat. May awa, may tuwa. Si Isabela, siyempre, nakataas ang kilay na parang nanalo sa paligsahan. O Maria, sulit ba ang pagiging bayani? Bulong ni Isabela habang kunwaring abala sa mga files. Hindi sumagot si Maria. Tahimik niyang nilinis ang kanyang area, inayos ang bag at naghanda ng umalis. Tapos na ang shift niya at gusto na lang niyang lumayo sa lasong kapaligiran. Bago lumabas, nilingon niya si Alberto. Mahimbing ang tulog, payapa ang hininga, gumanda ang kulay ng mukha. Kahit papaano, may isa siyang natulungan ngayong gabi. Kahit kapalit
ay ang sarili niyang pangalan. Magpagaling ka, mahina niyang bulong. Akala niya'y hindi narinig, pero narinig siya ni Alberto at nang tuluyan nang lumabas si Maria sa emergency exit papunta sa malamig na madaling araw, dahan-dahang iminulat ni Alberto ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo na tahimik ang bagyo sa kanyang kalooban, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal nang nawala, pasasalamat at layunin. Mag-isa si Maria sa hintayan ng bus. Ang manipis niyang jacket ay halos hindi sapat laban sa ginaw. Bumabalik-balik sa isip niya ang mga nangyari. Ang warning na yon, sigurado siyang gagamitin ni Ricardo laban sa kanya. Isang pagkakamali pa, maaaring masuspindi siya o matanggal. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Kahit ilang beses nang hinugasan, may bahid pa rin ng dugo sa ilalim ng kuko. Paalala ng gabing ito. Ginawa niya ang tama. Sigurado siya roon. Pero sa mundong tinuturing na kahinaan ang malasakit, ang paggawa ng tama ay nagiging isang mapanganib na desisyon, isang desisyong may mabigat na kabayaran. Dumating ang bus kasing tahimik ng lansangan. Sumakay si Maria, umupo sa tabi ng bintana at ipinikit ang kanyang mga mata. Tahimik na nakaupo si Maria sa tabi ng bintana ng bus. Nakasandig ang ulo sa malamig na salamin habang unti-unting nagigising ang syudad. Mabagal ang kilos ng umaga. Naglalaho ang mga anino sa ilalim ng unang sinag ng araw. Sa loob lamang ng ilang oras, babalik na naman siya sa ospital, suot ang kanyang uniforme at magpapanggap na parang walang nangyari. Pero sa kaibuturan ng kanyang damdamin, alam niyang may nagbago sa kanya. Isang butil ang naitanim, isang tahimik na pag-aaklas. Hindi pa niya alam, pero ang munting binhing iyon ay lalago at magiging isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Isang bagay na tuluyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa ospital. Sa loob ng ospital, tahimik na naghintay si Alberto hanggang sa manahimik ang buong ward. 6:00 na ng umaga. Isa na lang ang natitirang nurse sa duty. Antok na antok, pagod na ang hakbang at tila walang pakialam sa paligid. Maingat na umupo si Alberto mula sa stretcher na pangiwi habang sumumpit ang sakit sa kanyang braso. Malamang ay bali iyon pero wala namang seryosong banta sa buhay. Mabagal siyang gumalaw at nagtungo sa staff bathroom. Sa unang pagkakataon, matapos ang brutal na pag-atake, nasilayan niya ang sarili sa salamin. Halos hindi na niya makilala ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya. Namamaga ang mukha pero malinis at maayos ang pagkabenda ng mga sugat. Ang gasa sa kanyang noo ay maingat na inilagay, may kasamang malasakit. Ramdam niya ang pag-aalaga ni Maria kahit pinahiya ito ng kanyang mga kasamahan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang benda, sabay alala sa haplos ng kanyang mga kamay na tumingin sa kanya bilang tao, hindi basura. Kinuha niya ang cellphone mula sa panloob na bulsa ng kanyang lumang jacket. Balot ito sa plastic, isang maliit na pag-iingat na nagligtas dito mula sa pagkasira. Pagbukas niya, bumaha agad ng mga alerts, missed calls, hindi nabasang mensahe at mga email na naka-flag. Napansin ng lahat ang pagkawala niya. Ang tawag, gumawa siya ng unang tawag. Marcos, ani Alberto, sunduin mo ako sa San Jose Municipal Hospital. Walang limo, walang atensyon, ordinaryong sasakyan lang at magdala ka ng simpleng damit. Sa kabilang linya, halos sumigaw sa ginhawa ang boses ng kanyang driver at security officer. Alberto, nasaan ka na? 3 araw ka naming hinanap. Ikwento ko na lang mamaya. Basta huwag mong gawin itong malaking usapan, mariing sagot ni Alberto. Darating ako agad, mabilis na tugon ni Marcos. Pagkababa ng tawag, bumalik siya sa stretcher at muling dumapa, kunwaring natutulog. Pero gising na gising ang kanyang isipan. May isa siyang kailangan bago ang lahat, ang buong pangalan ng nurse na yon. Kailangang malaman niya kung sino talaga si Maria at ang lahat ng tungkol sa kanya. Eksaktong 40 minuto ang lumipas, dumating si Marcos.
Naka-jeans at plain na t-shirt, mukha lang siyang ordinaryong bisita. Lumapit siya kay Alberto ng walang kahirap-hirap. "Uy, pinsan!" sambit ni Marcos sa natural na tono. "Kamusta ka na?" "Mas okay na ngayon," sagot ni Alberto. Marahang tumayo at umangkla kay Marcos. "Uwi na tayo." Sabay silang lumabas sa umagang liwanag, itinatago ni Alberto ang kirot sa bawat hakbang. Sa loob ng kotse, habang palayo sa mapanuring mata ng ospital, tuluyan ng bumuhos ang tanong ni Marcos. "Nasaan ka ba talaga? Gulo-gulo na ang kumpanya, nagpapanik ang board. Tatawagan na ng assistant mo ang pulis. Akala namin napahamak ka." Tahimik na tumingin si Alberto sa bintana, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa lungsod. "May personal akong investigasyon," mahina niyang sagot. "Investigasyon? Anong klaseng investigasyon ang nauwi sa public hospital at ganyan ka ang hitsura?" "Naalala mo ba yung anonymous reports?" tanong ni Alberto. "Yung nagsasabing may corruption at kapabayaan sa mga ospital na tinutulungan natin?" Tumango si Marcos. "Gusto kong makita ang katotohanan. Kaya nagkunwaring pulubi ako. 3 araw akong nanirahan sa lansangan at pinanood ang San Jose Hospital sa loob mismo." Hindi makapaniwala si Marcos. "Iniwan mo ang bilyong-pisong kumpanya para matulog sa kalsada?" "Kailangan ko itong gawin at ngayon alam ko na ang katotohanan mabigat," ang tinig ni Alberto. "Mas malala pa ito kaysa sa ating inaakala." Dumating sila sa pribadong estate ni Alberto sa Barra da Tijuca, isang malawak na mansyon sa gitna ng mga punong tropikal. Tinulungan siya ni Marcos makapasok, maingat sa kanyang mga sugat, at agad tinawagan si Dr. Henrique Marquez, ang pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya. Makalipas ang 20 minuto, dumating si Dr. Henrique na may dalang kompletong medical kit. Sanay na sa high-profile cases, agad siyang kumilos nang walang maraming tanong. "Alberto, anong nangyari sa'yo? Bali ang braso mo at dapat natahi agad ang sugat sa ulo mo. Gamutin mo ako dito lang, walang ospital, walang records," utos ni Alberto. Tahimik na tumango ang doktor at sinimulang gamutin siya. Habang inaayos ang splint at tinatahi ang sugat, ikinuwento ni Alberto ang lahat, ang 3 araw sa lansangan, ang kapabayaan ng ospital, at ang kabutihan ng isang nurse na mag-isang tumayo sa tama. "Ang nakita mo, yan palang ang ibabaw ng yelo," sabi ni Henrique matapos gamutin si Alberto. "Pero masuwerte ka pa rin. Pwede kang napatay." "Siguro nga," ani Alberto, "pero nagdala ito ng linaw at ngayon alam ko na kung anong kailangang gawin." Habang ini-injectionan si Alberto ng pampamanhid, napailing si Dr. Henrique at nagbulong sa sarili. "Alam mo, ito yung mga bagay na ang mga profesional ang dapat gumagawa. Kung nagpadala ka ng investigador, siguro may makukuha kang datos. Pero hindi nila mararanasan ang nakita mo. At tiyak, hindi nila makikilala ang isang tulad ni Maria." Tumango si Alberto. Hindi lang niya iniisip ang kanyang mga nasaksihan, iniisip niya siya. Pagkaalis ng doktor, tinawag ni Alberto si Marcos sa lumang study ng mansion, isang silid na may kahoy na panel at tanaw ang dagat. Tahimik na tanawin sa gitna ng bagyong bumabagabag sa kanyang isip. "Marcos, kailangan kong kunin ang pinakamagaling na pribadong investigador sa lungsod," matatag na sabi ni Alberto. "Gusto ko ng kompletong background check sa isang nurse na ang pangalan ay Maria Peralta mula sa San Jose Municipal Hospital." Napahinto si Marcos. "Gusto mo lahat-lahat?" "Oo," sagot ni Alberto. "Saan siya nakatira? Pamilya niya, edukasyon, pinansyal, kasaysayan sa trabaho, kung may anak, kung may asawa, anong mga pangarap niya, lahat." Habang nagsusulat si Marcos ng mga tala, nakataas ang kilay. "Alberto, sigurado ka bang hindi mo masyadong nauntog para na itong obsesyon?" "Hindi ito obsesyon," mahinahon pero buo ang boses ni Alberto. "Ito'y respeto at estratehiya.
Ang babaeng yon ay may ipinakitang bagay na bihira na sa panahong ito. At ano naman yon? Tunay na integridad, tugon ni Alberto. Ipinagpalit niya ang trabaho niya para tulungan ang isang taong hindi niya kilala. Habang lahat ng iba ay tumalikod, siya ang tumayo. Kailangan natin ng mga taong katulad niya, kailangan siya ng kumpanya natin. Alam ni Marcos, kapag ganito magsalita si Alberto, wala nang puwang para sa pagtutol. Sige, aniya, tatawagan ko si Roberto Martinez. Siya ang pinakamagaling. At Marcos, gawin mo agad. Kung pinaparusahan siya dahil tinulungan niya ako, kailangan kong malaman yan ngayong araw. Habang tumatawag si Marcos, nagpaligo si Alberto. Sa ilalim ng mainit na tubig, hinayaan niyang matanggal ang 3 araw na dumi at pagod. Pagharap niya sa salamin, suot ang malinis na damit, parang iba na ang lalaking nakikita niya. Sa loob lang ng 72 oras na bago ang lahat, ang pananaw niya sa mundo, sa yaman at sa kung ano talaga ang mahalaga. Kinahapunan, dumating si Roberto Martinez, isang veteranong investigador, nasa 50 taon, matalas ang mata at may buhok na asin at paminta. Dati siyang bahagi ng Federal Police bago nagtatag ng sariling elite agency. Kasama niya ang team, mga kagamitan, laptop at karanasan. Mr. Alberto, wika ni Roberto, kaya kong buuin ang buong profile sa loob ng 48 oras. Pero kailangan ko ng linaw. Legal ba ito o personal? Pareho, sagot ni Alberto. Pero higit sa lahat, Roberto, kailangan ko ng lubos na pagiging lihim. Kapag kumalat ang impormasyong ito, tapos na agad tayo. Tumango si Roberto, naiintindihan niya ang bigat ng usapan. Si Alberto Verano ay hindi basta mayaman. Siya ang tipo ng taong kapag nawala ang tiwala sa iyo, hindi mo na ito mababawi. Habang abala ang team ni Roberto sa investigasyon, bumalik si Alberto sa mga dokumento ng ospital. Mahigit 500,000 reais ang taunang donasyon ng kanyang kumpanya sa San Jose Municipal Hospital. Ngunit ang natuklasan niya ay nakakasuklam. Nawawalang pondo, inflated invoices, ghost employees at mga kahina-hinalang kontrata. Pagsapit ng 2 araw, bumalik si Roberto dala ang makapal na folder, ang kumpletong file ni Maria Peralta. Maria Peralta, edad 29, panimula ni Roberto. Nagtapos sa Universidade Federal Fluminense, may espesyalisasyon sa emergency care. 8 taon na sa San Jose Municipal Hospital. Binuksan niya ang folder, nandun ang mga record, larawan at mga papuri. Malinis ang record, kinikilala sa loob ng ospital. Ilang ulit nang binigyan ng internal awards. Tumigil si Roberto. Siya ang nag-aalaga sa kanyang inang may Alzheimer's. Nasa pribadong care facility ang ina, si Maria ang sumasagot ng lahat ng gastos. Halos hindi sapat ang sweldo niya. May bumigat sa dibdib ni Alberto. Sa kabila ng lahat ng pasan, pinili pa rin ni Maria ang magpakita ng kabutihan. Ituloy mo, mahina niyang sabi. Nakatira siya sa isang simpleng 2 silid na apartment sa Madureira. May 2 buwang atraso sa upa para makabawi, doble-doble ang shift sa ospital at namamasukan bilang tagalinis tuwing weekend. Tagalinis? Gulat na ulit ni Alberto. Oo. Nagtatrabaho siya bilang kasambahay sa mga bahay sa Ipanema para lang makaraos. Nanigas ang panga ni Alberto, isang edukado at mahabaging nurse na napipilitang magsipilyo ng sahig habang ang gaya ni Ricardo ay komportabling nakaupo sa opisina, nagpaparusa sa kabutihan. Inilatag ni Roberto ang huling pahina. May isa pang bagay, tinanggal siya kahapon, nanlamig ang buong katawan ni Alberto. Tinanggal? Anong ibig mong sabihin? Terminado. Tinanggal dahil sa insubordination at unauthorized use of supplies, iniabot ni Roberto ang scan ng termination letter. Pinatawag siya sa opisina ng direktor at agad tinanggal. Natanggal siya dahil tinulungan niya si Alberto. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Alberto, mababa ang boses pero naglalagablab sa galit. Nagsimula siya sa bagong trabaho. Naglilinis sa isang commercial building sa downtown. Inalok siya ng kaibigan kahapon.
Mas mababa ng 1/3 ang kita kumpara sa ospital. Tumayo si Alberto at nagsimulang maglakad-lakad, hindi mapakali, hindi niya matanggap ang kawalang katarungan. Ginawa ni Maria ang tama at siya ngayon ang nagdurusa. I-monitor mo siya palagi, utos niya. Kapag may nangyaring kahit ano, kaagad mo akong ipaalam. Tumigil si Roberto. Sir, ano po talaga ang balak niyo? Lumapit si Alberto sa malaking bintana. Sa labas, tanaw ang dagat, payapa pero makapangyarihan. Balak kong itama ang lahat, Roberto. Balak kong ibigay ang hustisya. At marahil, nahanap ko na ang taong makakatulong sa akin na itayo muli ang layunin ng ating mga donasyon. Gabing yon, hindi makatulog si Alberto. Ang katawan niya'y unti-unting gumagaling, pero ang isipan niya'y gising na gising. Inaayos na ang susunod na hakbang. Mag-isa si Alberto sa balkonahe ng kanyang mansion, tanaw ang karagatan ng mga ilaw na kumikislap sa lungsod. Alam niyang sa isa sa mga ilaw na iyon, si Maria ay humaharap sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Nag-aalala sa mga bayaring hindi mabayaran, sa kalagayan ng kanyang ina at sa kung ano ang naghihintay kinabukasan. Lahat ng ito dahil lamang sa pagtulong niya sa kanya. Ginawa lang niya ang tama at pinagbabayaran niya ito. Kinabukasan gumawa si Alberto ng desisyon, isang desisyong magbabago sa buhay nilang dalawa. Marcos, anya habang pumapasok sa kusina, matatag ang tinig. Ihanda mo ang sasakyan, pupunta tayo sa downtown. Aling opisina po? Tanong ni Marcos habang kinukuha ang susi. Hindi tayo pupunta sa opisina, sagot ni Alberto. Hahanapin natin ang isang tagalinis. Isang babaeng may karapatang malaman ang totoo tungkol sa lalaking iniligtas niya. 12 palapag sa itaas ng Presidente Vargas Building, nakaluhod si Maria, nagsasabon ng marmol na sahig. Galit at pagkadismaya ang lakas ng kanyang mga kamay. 3 araw na mula nang tanggalin siya sa ospital, ngunit hindi pa rin niya lubos maisip kung gaano kabilis gumuho ang lahat. 8 taon ng sakripisyo, naglaho sa isang iglap. Suot niya ang maluwag na uniforme ng tagalinis. Hiniram mula sa supervisor dahil hindi siya makabili ng sarili. Ang mga guwantes na gumay humihiwa sa kanyang mga daliring dating ginagamit sa ika-4 pagbebenda at pagliligtas ng buhay. Ngayon, nagsasabon ng sahig. Maria, bilisan mo yan, may 3 ka pang palapag na linisin. Sigaw ni Rodriguez, ang supervisor, isang istriktang babae sa kanyang 50 taon na tila sergeant sa disiplina. Opo ma'am, mahina niyang tugon. Ang sahod sa trabahong ito ay halos 1/4 lang ng kinikita niya bilang nurse. At sa dami ng gastusin para sa ina, hindi niya alam kung paano siya makakaraos. Hanggang sa may narinig siyang mga yabag, matatag, tiyak. Pagtingala niya, nakita niya ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng navy suit. Kasunod ang isa pang lalaking mukhang assistant o bodyguard. Agad niyang napansin, ibang-iba ito sa mga karaniwang bisita. May kumpiyansa, may tindig, may kakilala sa kanyang mga mata. Excuse me, sabi ng lalaki, tumigil sa harap niya. Kayo po ba si Maria Peralta? Napakunot noo si Maria, walang tumatawag sa kanya sa pangalan dito, lalo na ang ganitong bihis. Ako po, may maitutulong ba ako? Tahimik siyang tinitigan ng lalaki. Sa kanyang mga mata, may bakas ng pag-aalala at tila pagkakakilala. Ako si Alberto Verano, malumanay niyang sinabi. Kailangan ko po kayong makausap tungkol sa isang gabi sa San Jose Municipal Hospital. Nanigas si Maria, ang pangalan na iyon kilala niya, Alberto Verano, ang pangalan na palaging nasa dyaryo, sa TV, sa business reports, isa sa pinakamayayamang negosyante sa Rio, isang bilyonaryo. Pero bakit siya nariyan para sa kanya? Pasensya na, parang wala po akong naalagang pasyente na ganong pangalan. Pautal niyang sagot, naguguluhan. Ngumiti si Alberto, bahagya lang, ngunit sapat na para mamutawi ang katotohanan, ang mga mata, ang ngiti,
Nakita na niya ito, namamaga, duguan at halos di makilala. Nakikilala mo na ako, hindi ba? Tanong ni Alberto, halos bulong. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ni Maria. Hindi, ang pulubing tinulungan niya, siya ito. Hindi ko maintindihan, bulong niya, dahan-dahang umaatras, sumandal sa pader. Iniligtas mo ako, Maria, sabi ni Alberto. Nilinis mo ang aking sugat, pinakitunguhan ako ng may malasakit habang ang lahat ay lumilingon at nawalan ka ng trabaho dahil doon. Bumigay ang tuhod ni Maria, umupo siya sa sahig, hindi makagalaw. Pumasok na ang lahat ng piraso, ang kahihiyan, ang pagkatanggal, ang sakit. At ngayon, ito, hindi totoo to. Iyak niya, tinakpan ang muka. Agad lumuhod si Alberto sa tabi niya, hindi alintana ang mamahaling suit na nadudumihan. Maria, alam kong bigla ito, pero dumating ako para ipaliwanag ang lahat at itama ang mga mali. Nagpapanggap ka. Unti-unting naintindihan ni Maria. Iniimbestigahan mo ang ospital. May mga ulat ng korupsyon at katiwalian. Kailangan kong makita mismo ang katotohanan. Tiningnan siya ni Maria, may luha sa mata ngunit may galit sa tinig. At hinayaan mong matanggal ako? Bulalas niya. Narinig mo ang lahat at wala kang ginawa? Tinamaan si Alberto, diretso sa dibdib. Gusto kong magsalita pero kung nagsalita ako noon, tapos na ang buong investigasyon, hindi ko inakalang aalisin kanila. Siyempre aalisin nila, sigaw ni Maria tumayo. Matagal na akong tinatarget ni Ricardo. Binigay ko sa kanya ang dahilan nung tinulungan kita. Narinig ang kanilang pagtatalo sa hallway. Biglang dumating si Rodriguez. Maria, ano na naman to? Trabaho ito, hindi kapehan. Ngunit bago pa makasagot si Maria, tumayo si Alberto at humarap sa kanya. Nagbago ang kanyang postura, kalma, ngunit may autoridad. Isang presensyang agad nagpapatahimik ng silid. Sa isang tingin na pagtanto ni Rodriguez, hindi ordinaryong bisita ito. Mabilis siyang umatras, natigilan. Miss, maaari mo ba kaming bigyan ng ilang minuto? Napakahalaga ng pag-uusap na ito, mahinahong sabi ni Alberto. Napasimangot si Rodriguez, at sino ka para magutos dito? Alberto Verano, sagot niya kalmado. GR Holdings, ako ang may-ari ng gusaling ito, namutla si Rodriguez. Sapat na ang pangalan, kilala ng lahat ang GR Holdings, ang kumpanyang nasa likod ng kalahati ng skyline ng lungsod. At ngayon, ang lalaking nasa likod nito ay nakatayo sa kanyang hallway. Pasensya na po, Ginoong Verano, hindi ko po alam. Walang problema, sagot ni Alberto, may magalang na tango. Kailangan ko lang ng ilang minuto kasama si Maria. Walang salitang sumagot si Rodriguez, umiwas ng tingin at mabilis na lumayo. Pinanood ni Maria ang tagpong iyon, naninikip ang panga. Isang pangalan lang, ang pangalan niya, at agad umatras ang babaeng buong araw, ay sinisigawan siya. Ganyan gumagana ang kapangyarihan, ganyan gumagana ang pera. Alam kong galit ka, mahinahong sabi ni Alberto, at may karapatan kang magalit. Pero hindi ako narito para magpagaan ng konsensya. Hindi, tanong ni Maria nakatawid ang mga braso. Ano to? Pagsubok para bumawi. Hindi, sagot ni Alberto. Narito ako para mag-alok ng isang tunay na bagay, isang pangalawang pagkakataon, para gawing makabuluhan ang sakit na pinagdaanan mo. Hindi siya gumalaw pero may bahagyang pagbago sa kanyang ekspresyon. Anong klaseng pagkakataon? Huminga ng malalim si Alberto. Una, gusto kong malaman mong hindi makatarungan ang pagkakatanggal mo. May hawak akong ebidensya, recordings, financial reports, mga internal documents. Kaya kitang maibalik sa trabaho bago matapos ang araw kung gugustuhin mo. Sandaling tumigil siya bago nagpatuloy. Pero higit pa ron, gusto kitang alukin ng trabaho sa kumpanya ko. Isang posisyon sa pamunuan, Supervisor of Social Responsibility sa Health Division. 15,000 reais kada buwan ang sahod, full medical coverage, meal stipends, at sarili mong team para pamunuan ang isang proyektong magbabago kung paano ginagamit ang donasyon sa mga pampublikong ospital.
ospital. Nanlaki ang mata ni Maria, walang nasabi sa loob ng ilang segundo, 15,000 pesos reais, 10 beses na higit sa kinikita niya bilang tagalinis, 3 beses ng sahod niya bilang nurse, sapat para sa maayos na buhay, sapat para mabuhay muli, hindi lang magtiis. Pero nanatili ang pagdududa sa kanyang tinig, bakit mo talaga ginagawa to? Dahil humahanga ako sa iyo, sagot ni Alberto, walang pag-aalinlangan. Dahil ikaw ang klase ng tao na kailangan ng sistemang ito. Dahil ginawa mo ang tama kahit may kapalit. At akala mo babayaran mo lang ang lahat ng iyon ng malaking sweldo? Mariing tanong niya, akala mo pera ang sagot sa lahat ng nangyari? Parang sampalang tanong pero hindi natinag si Alberto. Hindi ito para bilhin ng kapatawaran mo, sagot niya, mahina pero buo. Ito'y pagbibigay sa iyo ng plataporma para makagawa ng mas malaking pagbabago. May integridad ka, Maria. At yon, hindi nabibili ng kahit anong halaga. Umiling si Maria, hindi pa rin makapaniwala. Hindi mo naiintindihan, Alberto. 3 araw na akong nalulunod. Humiram ako ng pera para makabili ng grocery. Hindi ko na sinasagot ang mga tawag mula sa nursing home. Nagsinungaling ako sa nanay ko para hindi niya maramdaman kung gaano nakalala ang lahat dahil tinulungan kita. Inyuko ni Alberto ang ulo, mas matalim na ngayon ang konsensyang kanyang nararamdaman. Tama ka, aniya, halos bulong. Sobrang nakatuon ako sa pagsisiwalat ng katiwalian, hindi ko naisip ang pinsalang nagawa ko, lalo na sa iyo. Nagkaroon ng katahimikan, mabigat pero totoo. Muling tiningnan ni Maria ang kanyang mukha at sa wakas may bahagyang pagluwag sa kanyang titig. Ano talaga ang gusto mo sa akin? Isang partnership, sagot ni Alberto. Gusto kitang tumulong sa pagdisenyo ng sistema para tunay na mabantayan kung paano ginagamit ang donasyon sa mga pampublikong ospital. Gusto ko ng isang taong may alam sa realidad at kung tumanggi ako, ibabalik pa rin kita sa trabaho, mas mataas ang sahod at isasampa ko ang kaso laban sa ospital para sa maling pagkatanggal at pang-aabuso. Tumingin si Maria sa paligid, sa maruming sahig, mabigat na timba at suot niyang labis-labis na uniforme. Ito ba talaga ang buhay na pinaghirapan niyang pag-aralan? Tiningnan niya si Alberto, maayos, mayaman, pero ilang minuto lang ang nakalipas, lumuhod sa kanyang harapan. Kailangan ko ng oras, aniya sa wakas. Ilang araw? Siyempre, sagot ni Alberto, kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. At kung tatanggapin ko yan, dagdag ni Maria, isang kondisyon lang, walang palakasan, walang special treatment. Kung tanggap ko ang trabaho, gusto kong parehas ang trato. Kung pumalpak ako, tanggalin mo ako. Dahan-dahang ngumiti si Alberto. Yan mismo ang inaasahan kong sasabihin mo. Kinuha niya ang isang business card mula sa bulsa at iniabot ito sa kanyang kamay. Personal kong numero, tawagan mo ako kapag handa ka ng magpasya. Tiningnan ni Maria ang card, ang pagkakahawak dito ay parang panaginip. At kung hindi ako tumawag, ibabalik pa rin kita sa ospital at sisiguraduhin kong managot ang mga taong sumira sa karera mo. Huling tumingin si Maria sa kanya, pilit basahin ang katotohanan sa kanyang mga mata. Bakit kita dapat pagkatiwalaan pagkatapos ng lahat? Huminga ng malalim si Alberto bago sumagot, dahil kahit duguan ako, marumi at tila wala sa mundong ito, tinrato mo pa rin akong tao. At hindi ko yun kailanman makakalimutan. Maria, iniligtas mo ako at hindi lang ang katawan ko, pinaalala mo sa akin na may tunay na kabutihan pa rin sa mundong ito, wika ni Alberto, puno ng damdamin ang tinig. Walang sagot si Maria. Marahan niyang isinilid ang business card sa bulsa ng kanyang lumang uniforme. Pag-iisipan ko, mahina niyang sabi, pero kung ito'y para lang gumaan ang loob mo, huwag na lang. Hindi ito para sa akin, tugon ni Alberto. Ito ay para sa tama. Tumalikod na si Maria, bumalik sa trabaho. Nagkuskos muli ng sahig, pero ang isipan niya ay lumilipad. Sa labas, nanatiling nakatayo si Alberto, pinagmamasdan siya mula sa bintana.
Mabagal na ang kilos ni Maria ngayon, halatang lutang. Lumapit si Marcos. Tinanggap niya ba? Hindi pa, sagot ni Alberto. Hindi inaalis ang tingin. Pero tatanggap siya. Kailangan lang ng oras. At paano ka nakakatiyak? Lumingon si Alberto bahagyang ngumiti. Dahil katulad ko siya, Marcos, hindi niya tatalikuran ang pagkakataong gumawa ng tama kahit mahirap. 2 araw na ginugol ni Maria na para bang robot, ginagalaw ang katawan, pero hindi naroon ang isip. Bawat salita ni Alberto ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Sa pangalawang gabi, nang tuluyan ng lumubog sa dilim ang syudad, kinuha na niya ang business card. Nangangatog ang kanyang daliri habang itinatype ang numero. 10:00 na ng gabi. Maria, sagot ni Alberto bahagyang nabigla pero halatang maluwag ang loob. Hay, sana hindi pa huli ang tawag ko. Hindi, natutuwa akong tumawag ka. Gusto mo bang pag-usapan sa tawag o magkita tayo? Gusto kong makita ang ebidensya, sagot ni Maria. Ang mga dokumentong sinabi mo, gusto ko ng katotohanan. Siyempre, pwede kang pumunta bukas sa GR Holdings. O kung gusto mo, ako ang pupunta sa'yo. Mas gusto kong pumunta sa kumpanya mo, sagot ni Maria. Gusto kong makita kung saan talaga nanggagaling ang lahat ng ito. Gusto kong makita ang mundo mo. Maagang gumising si Maria kinabukasan. Isinuot niya ang pinakamaayos niyang damit, itim na slacks at puting blusa, itinabi lang para sa mga job interview. Hindi ito mamahalin, pero malinis at sapat para bigyan siya ng kaunting kumpiyansa. Pagdating sa headquarters ng GR Holdings, napahinto siya sa sidewalk. 20 palapag ng salamin at bakal, modernong dambuhala. Isang buong city block ang sakop. Huminga siya ng malalim at pumasok. Good morning, how can I assist you? Bati ng receptionist. Nandito po ako para kay Alberto Verano. Maria Peralta ang pangalan ko. Yes, Miss Peralta. Mr. Verano is expecting you. Elevator to your right, 19th floor. Sa 19 na palapag, sinalubong siya ng isang babaeng may edad, elegante ngunit may magiliw ng ngiti. Maria, ako si Carla, assistant ni Mr. Alberto. Magkikita kayo sa loob ng 5 minuto. Umupo si Maria sa isang leather armchair na mukhang mas mahal pa kaysa buwan ng renta ng dati niyang apartment. Lahat ng nasa paligid, modernong sining, awards, salaming pader, sigaw ay tagumpay. Pero ang naalala niya si Alberto Duguan, walang pangalan, sa stretcher ng ER. Maria, paglingon niya, si Alberto ay naroon na, suot ang abong suite, walang kayabangan. Salamat sa pagpunta, wika niya sabay turo sa loob ng opisina. Hindi siya naupo sa likod ng desk. Pinaupo niya si Maria sa armchair katabi niya, hindi mas mataas. Tubig, kape, tubig lang, salamat. Habang iniinom niya ito, nagsalita si Alberto. Maria, bago ko ipakita ang kahit ano, gusto kong sabihin ito, naiintindihan ko kung bakit hindi mo ako agad mapagkatiwalaan. Kung ako ikaw, siguro hindi ko rin pagkakatiwalaan ang sarili ko. Tiningnan siya ni Maria, malamig pa rin ang ekspresyon. Alberto, buong buhay ko naniniwala akong sapat ang pagiging mabuti, na kung magsipag ka, maging tapat at may malasakit, mapapansin ka. Tumitig siya, pero isang araw lang, nagising ako sa katotohanang hindi ganoon ang mundo. Tumango si Alberto. Tama ka, hindi patas ang mundo, kadalasan hindi. Madaling sabihin yan kapag may bilyon ka sa bangko, mariing sagot ni Maria. Tinanggap ni Alberto ang tama ng salita. Hindi siya lumaban, hindi siya umarte. Maria, hindi ako ipinanganak na mayaman. Ang ama ko'y metal worker, ang ina ko'y mananahi. Ang meron ako ngayon dahil may mga taong nagtiwala at nagbigay ng pagkakataon. Ngayon, ako na ang gusto kong maging daan ng oportunidad para sa iba. Tiningnan siya ni Maria, naghahanap ng kasinungalingan, ng kayabangan, pero ang nakita niya, kababaang loob, layunin. Sige, wika niya, ipakita mo sa akin ang ebidensya. Kinuha ni Alberto ang folder at tablet. Inilapag ito sa mesa. Maria, masakit ang ilan dito, babala niya.
Pero ito ang katotohanan. Pinindot niya ang play. Narinig ni Maria ang kanyang sariling boses. Matatag. Ang kay Ricardo, mapanlamig. Ang tawa ni na Isabela at Carlos, mapanlait. Paano mo ito na-record? Nagkukunwari lang akong walang malay. Nasa bulsa ko ang phone. Kailangan ko ng ebidensya kung paano tinatrato ang mga tao sa pinakamahina nilang sandali. Sumunod na recording, opisina ng direktor. Si Ricardo ang administrator at iba pa. Masayado na siyang maingay, ani Ricardo. Tanggalin mo, insubordination. Idodokumento natin yan, nanginig si Maria. Parang problema lang akong dapat burahin. May higit pa, wika ni Alberto, mga dokumento, ghost employees, triple-priced equipment, stolen resources. Si Ricardo, mahina niyang tanong. Siya ang tagapagtakip, pinapalitan niya ng mga tuta ang matitinong staff. Kaya kanila tinanggal dahil hindi ka lang sa gabal, delikado ka. So, anong balak mong gawin dito? Depende sa'yo, sagot ni Alberto. Pwede akong lumapit sa Federal Police, may mangyayaring aksyon, maibabalik ka, makakamit ang hustisya. Pero hindi mababago ang sistema, sabat ni Maria. Palit lang ng mukha, uulit ang kasamaan. Tama, sagot ni Alberto. Kaya ang balak ko, gawing modelo ang San Jose. Isang blueprint ng transparent, ethical na pampublikong serbisyong medikal. At gusto mong ako ang manguna. O, hindi bilang empleyado, kundi bilang kasosyo. Lumapit si Maria sa bintana. Tanaw ang syudad. Milyon-milyong buhay, napakaraming pangangailangan, napakakaunting tiwala. Alberto, aniya, kung tatanggapin ko to, hindi lang trabaho to para sa akin, buong pagkatao ko ang isasakripisyo ko. Kaya ikaw ang kailangan, sagot ni Alberto, dahil sa mga tulad mo posible ang pagbabago. At kung mabigo tayo, ngumiti si Alberto, hindi mayabang kundi may pananalig. Kung mabigo tayo, alam nating ginawa natin ang lahat. At higit iyon sa ginagawa ng karamihan. Tumama ito sa puso ni Maria. Isang katotohanang matagal nang nakaimbak sa loob niya. Huminga siya ng malalim. May isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Tanong ni Alberto na may pagkamausisa. Tiningnan siya ni Maria sa mata. Gusto kong bumalik sa ospital bilang nurse sa mismong ward. Gusto kong magtrabaho ng ilang buwan sa direktang pangangalaga bago ako tumanggap ng anumang administratibong tungkulin. Kailangan kong makita ng mga staff na hindi lang ako basta executive, na hindi pa man lang nagkamay ng dumi. Napangiti si Alberto ng buong pagmamalaki. Perpekto niya. At Maria, may isa pa. Ano yon? Alam ko ang tungkol sa iyong ina, ang kanyang kondisyon, ang mga bayarin sa ospital. Kapag tinanggap mo ang partnership na ito, sasakupin ng health plan ng kumpanya ang lahat ng kanyang gamutan. Buo, walang bawas, walang papeles, walang maliliit na letra. Napuno ng luha ang mga mata ni Maria. Matagal na niyang pasan ang bigat ng karamdaman ng kanyang ina. Bawat desisyon, bawat dagdag na shift, bawat gabing walang tulog, lagi niyang daladala ang presyon sa balikat. Bakit mo ginagawa lahat ng ito? O bulong niya. Lumapit si Alberto. Dahil iniligtas mo ako, Maria, hindi lang ang katawan ko, kundi ang pananaw ko sa kung ano ang tunay na mahalaga. Pinaalala mo sa akin na may mga taong gumagawa pa rin ng tama kahit nakapalit nito ang lahat. Iniabot ni Maria ang kamay niya. Mga katuwang, hindi nag-alinlangan si Alberto, tinanggap niya ito. Mga katuwang, ngunit sandali siyang tumigil. May isang bagay kang dapat malaman, aniya. Ano? Hindi dito magtatapos ang laban, hindi lang sa San Jose. Ang natuklasan natin roon, simula pa lang yon. Kakalabanin natin ang isang sistemang hindi basta-basta bibitaw sa kapangyarihan. Pinagdiinan ni Maria ang kanyang hawak. Buong buhay ko, iniiwasan ko ang gulo, sabi niya, pero siguro panahon na para harapin ko ito. Eksaktong 7:00 ng umaga, pumasok si Maria sa pangunahing pasukan ng San Jose Municipal Hospital.
Ngunit ngayon, lahat ay iba. Suot niya ang malinis at preskong uniforme. Sa kamay niya ay isang folder na maaaring magbago sa kinabukasan ng ospital. Ang kanyang tindig ay kalmado pero may layunin. Halos mabilaukan si Ricardo sa iniinom na kape nang makita siyang naglalakad sa pasilyo. Nagkukwentuhan sila ni na Isabela at Carlos sa nurse station. Nang lumapit si Maria, nakataas ang balikat, matatag ang tingin, napatigil silang lahat. "Magandang umaga sa inyong lahat," sabi niya, may magalang na ngiti sabay lagay ng folder sa mesa. "Maria?" pautal ni Ricardo. "Anong ginagawa mo rito?" "Bumalik ako," sagot niya. "Iniutos ng korte." Inilabas niya ang isang dokumento at inilapag ito sa counter. Binaligtad ang pagtanggal. Walang legal na batayan na ibalik ang lahat ng karapatan sa trabaho kasama ang bayad sa moral damages. Agad hinablot ni Ricardo ang dokumento at binasa ito, nanginginig ang mga kamay. Sumilip si Isabela. "Dapat ito'y isang pagkakamali," bulong niya. "Tinanggal ka dahil sa pagsuway, may mga saksi." Ang ngiti ni Maria ay naging mas malamig, mas matalas. "Isabela," aniya ng mahinahon, "marami kang hindi alam tungkol sa gabing iyon at sa mga sumunod pa." Nabigla ang mga tauhan. Kumalat agad ang balita ng pagbabalik ni Maria. Ilang sandali pa, dumating si Dr. Antonio Ferreira, ang direktor ng ospital, kasama ang dalawang lalaking elegante ang bihis. "Miss Maria Peralta?" tanong ng isa. "Ako po. Ako si Dr. Alfredo Aquino," sabi ng lalaki, sabay abot ng business card. "Legal counsel ng GR Holdings. Narito kami para sa iyong opisyal na pagbabalik at para talakayin ang ilang seryosong issue sa pamunuan ng ospital." Namutla si Ricardo. Ang GR Holdings ay isa sa pinakamalalaking donor nila. Kung nagpapadala ito ng mga abogado, hindi ito biro. "Dr. Antonio, maaari ba tayong mag-usap ng pribado?" tanong ni Alfredo. "Siyempre," sagot ng direktor, tila kabado. "Maria, welcome back. Si Ricardo ang bahala sa iyong schedule." Nang makaalis ang grupo, lumapit si Ricardo kay Maria, bakas ang galit. "Hindi ko alam kung ano ang binabalak mo," aniya, "pero hindi mo ako matatakot. Nasa akin pa rin ang suporta ng pamunuan." Hindi natinag si Maria. "Hindi ako narito para manakot," malamig niyang sagot. "Narito ako para gawin ang trabaho ko gaya ng dati." Pero sa loob-loob niya, alam niyang simula pa lang ito. Nasa loob ng folder ang mga dokumento, mga ebidensya. Lahat ng nadiskubre ni Alberto. Sa loob lang ng ilang oras, wala nang magiging katulad sa ospital. Lumapit si Carlos, kinakabahan. "Maria, pakinggan mo," panimula niya, "tungkol sa gabing yon. Minsan may nasasabi tayong hindi natin sinasadya. Stress, pressure." "Carlos," tugon ni Maria, kalmado ngunit matatag, "lahat tayo ay may pananagutan sa sinasabi natin at kung paano natin tinatrato ang kapwa, lalo na kapag walang nakatingin." Itinalaga si Maria sa night shift, parehong shift kung saan gumuho ang lahat noon. May kakaibang tula sa pagbabalik na iyon. Gabing iyon, bumalik siya sa tungkulin na parang walang nagbago. Nag-check ng vital signs, nagpalit ng benda, nagbigay ng payapa at magaan na salita sa mga pasyente. Ngunit ramdam ang pagbabago. Ang presensya niya ay nagpapakaba sa iba. Hindi alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagdating ng 10:00 ng gabi, may dumating na tawag. May dinalang lalaking palaboy ang security, bugbog, marumi, halos walang malay, parang eksenang naranasan na niya dati. Pinanood ni Maria ang pagbabalik ng kasaysayan, pero ngayon hindi na siya nag-alinlangan. Lumapit siya, buo ang loob. "Anong nangyari?" tanong niya sa mga gwardiya. "Away sa kalsada," sagot ng isa. Halos walang malay. Kumuha si Maria ng gloves at gamit. Ilipat siya sa stretcher. Linisin natin siya at suriin ang mga sugat. Hindi siya basura, pasyente siya. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa pasilyo. Maliwanag, matalas, hindi matutulan.
Ngayon walang tumutol at doon nagsimula ang lahat. Isa sa mga gwardya ang sumagot habang mabilis na sinusuri ni Maria ang lalaking nasugatan. Ang mga sugat niya ay panlabas lamang pero kailangan ng paglilinis, pagdidisimpekta at maingat na pag-aalaga. Tumingin si Maria sa emergency room. Pinapanood siya ng lahat, hinihintay kung paano siya kikilos. Isabela, tawag niya, pwede mo ba akong tulungan dalhin siya sa ER? Nagalinlangan si Isabela at tumingin kay Ricardo. Pero may kung anong nakita siya sa tindig ni Maria, ang tahimik pero matatag na autoridad, kaya tumango siya. Oo naman, Maria. Sabay silang kumilos, maingat at epektibo sa pagtulong sa pasyente. Napansin ni Maria na si Isabela, kahit tahimik, ay kumikilos ng may husay at malasakit. Parang may muling nabuhay sa kanya. Parang ang pagbabalik ni Maria ay nagpasiklab muli ng layunin na matagal nang natabunan sa ospital. Eksaktong 2:00 ng umaga, nagkagulo sa buong ospital. Bumalik si Dr. Antonio, ngunit ngayon hindi na nag-iisa. Kasama niya ang mga ahente ng Federal Police, mga taga-usig mula sa Public Ministry, at mga opisyal mula sa Office of the Comptroller General. Opisyal nang iniimbestigahan ang San Jose Municipal Hospital. Ricardo Martinez, sabi ng isang ahente, may autoridad sa boses. Inaaresto ka para sa sabwatan, pagnanakaw sa kaban ng bayan at pasibong katiwalian. Namutla si Ricardo, hindi ito makatarungan, wala akong ginawang masama. May mga audio recording kami ng mga pag-uusap mo tungkol sa pagnanakaw ng gamot at pagpapasibak sa mga empleyadong may prinsipyo, sagot ng ahente. Napatigil sina Isabela at Carlos, gulat na gulat. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang lalaking dating kinatatakutan sa departamento ay kinaladkad paalis na nakaposas. Sumilip ang ibang staff mula sa mga kwarto, kumalat ang mga bulungan. Mabilis at nakagugulat ang pagbagsak ni Ricardo Martinez. Maria! Tumakbo si Isabela, nanginginig ang tinig. Alam mo ba ito? Na mangyayari ito? Na darating ang hustisya? Tahimik na tumingin si Maria, kalmado. Paano, giit ni Isabela? Sino ang tumulong sa'yo? Tiningnan siya ni Maria ng direkta. Isang taong naniniwalang may halaga pa rin ang paggawa ng tama. Sa sumunod na oras, mas marami pang naaresto. Iba pang staff na sangkot sa katiwalian ang dinala, kalmado ngunit tiyak ang kilos ng mga ahente. Alam nila kung sino ang mga hinahanap. Pati si Dr. Antonio ay isinama para sa interogasyon. Habang nagkakagulo, lumapit ang batang nurse na si Teresita kay Maria. Matagal na akong humahanga sa paraan mong mag-alaga ng pasyente, sabi niya. Hindi ko naintindihan kung bakit ka tinanggal dati. Ngumiti si Maria, banayad. Minsan, anya, ang paggawa ng tama ay may kabayaran. Pero laging sulit ito. Pagsapit ng umaga, laman ng mga pahayagan at balita ang ospital. Federal Police, binuwag ang katiwalian sa San Jose Hospital. Kasama ang pangalan ni Maria sa bawat ulat, kinilala siyang nurse na tumulong maglantad ng katiwalian. Nakaramdam siya ng kakaibang halo ng pride at pagkabukas. Sa loob ng ospital, dama ang kuryente ng pagbabagong nagaganap. May takot, pero may pag-asa rin. Lumabas na ang katotohanan. Bandang 10:00 ng umaga, dumating si Alberto. Suot ang maitim na tailored suit, kalmado at kontrolado ang kilos. Kasama niya ang team ng auditors, consultants at legal advisors. Maria, bati niya formal, harap ng mga staff, kamusta ang lagay? Stable, sagot ni Maria. Naaalagaan ang mga pasyente. Unti-unting bumabalik ang tiwala ng team. Pinagmasdan ng staff ang usapan nila at napansin ang natural na pag-uusap. May nagbago at ramdam ito ng lahat. Lumapit si Dr. Antonio, halatang balisa. Ginoong Alberto, gusto ko pong ipaalam na nakikiisa kami sa investigasyon. Tumango si Alberto. Simula ngayon ang San Jose Hospital ay pamamahalaan pansamantala ng GR Holdings.
sa pahintulot ng Ministry of Health. Napahinga ng malalim ang mga tao sa paligid. Alam na ito ni Maria, pero iba pa rin ang marinig ito ng malakas. At epektibo agad, dagdag ni Alberto, si Maria Peralta ang magsisilbing bagong head nurse. Siya ang mangunguna sa pagpapatupad ng bagong pamantayan ng pangangalaga na nakabase sa dignidad, malasakit at transparency. Tahimik ang buong silid. Ang dating tinanggal na nurse na tinawag pang pasaway, ngayon ay itinalaga upang mamuno. Halos hindi agad matanggap ng isip. Lumapit si Isabela, may luha sa mga mata. Maria, naging masama ako sa iyo. May mga sinabi akong hindi dapat, pero may mga anak ako. Kailangan ko ang trabahong ito. Pakiusap. Saglit na tumigil si Maria. Sumagi sa isip ang mapait na alaala ng gabing iyon, ngunit naalala rin niya ang kanyang prinsipyo. Nangakong magiging ibang uri ng leader. Isabela, mahinahon niyang wika, lahat tayo'y nagkakamali. Ang mahalaga kung matututo tayo rito, kung handa kang magtrabaho ng may integridad, may lugar ka rito. Napahagulgol si Isabela, tinakpan ang mukha. Salamat, pangako, patutunayan ko ang sarili ko. Lumapit din si Carlos, halatang nagsisisi. Maria, umasta akong masama. Walang palusot. Gusto ko lang makiisa sa pagbabagong ito. Tumango siya. Kung ganon, simulan natin ang bago, Carlos. Isang lugar kung saan ang bawat pasyente ay itinuturing na tao. Kasama ka ba? Ngumiti siya, magaan ang pakiramdam. Kasama ako. 100%. At ganun, ang ospital na minsang bingi sa malasakit ay ngayoy pinamumunuan ng isang taong isinugal ang lahat para dito. Nakatayo si Maria sa parehong pasilyo kung saan siya minsang pinahiya. Ngayon ay bilang isang lider, tagapagbago at simbolo ng tapang. At ito pa lamang ang simula. At Maria, sabi ni Carlos, matatag ngunit may damdamin ang boses, gusto kong humingi ng tawad sa harap ng lahat. Tumingin si Maria sa kanya, kitang-kita ang pagkagiliw sa kanyang mukha. Carlos, hindi mo kailangang gawin iyon, mahinahon niyang sagot. Ang mahalaga ay magpatuloy tayo ng magkasama. Sa mga sumunod na araw, ang pagbabago sa San Jose Municipal Hospital ay tunay na kamangha-mangha. Gabi-gabi, nagtatrabaho ang mga manggagawa sa pagpipintura ng mga kupas na pader, pagsasaayos ng mga sirang kagamitan at pagbabalik ng dignidad sa bawat silid. Araw-araw ay may dumarating na bagong gamit medical, mga monitor, ventilator at ultrasound machine na nagdala ng ospital sa makabagong panahon. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Maria. Walang kapaguran siyang nagtrabaho, hinahati ang oras sa pagitan ng pag-aalaga sa mga pasyente at pagpapatupad ng malawakang reforma. Nakakapagod, pero ito na rin ang pinakamasayang trabaho sa buong buhay niya. Nagpatupad siya ng mga bagong protokol sa pangangalaga, naglunsad ng mga training workshop at nagbukas ng direktang linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga staff at pamunuan. Pero marahil ang pinakaimportanteng kontribusyon niya ay ang pulisiya na kanyang ipinaglaban mula pa sa unang araw. Zero tolerance sa diskriminasyon, lalo na laban sa mga pasyente batay sa kita, hitsura o estado sa lipunan. Eksaktong 1 buwan pagkatapos ng operasyon ng pulisya, tinatapos ni Maria ang kanyang shift nang makita niya ang isang lalaking pilit na naglalakad sa emergency corridor. Marumi, halatang palaboy at dumudugo ang mga manggas ng kanyang punit na damit. Ginoo? Tanong niya ng mahinahon, lumapit. Nasugatan po ba kayo? Nag-aalinlangan ng lalaki. Wala akong pera, sabi niya, may pag-iingat. Umiling si Maria sabay ngiti. Ito po ay pampublikong ospital. Wala pong bayad dito. Halikayo, aalagaan namin kayo. Dinala niya ito sa isang exam room, nilinis ang mga sugat at nilagyan ng bagong benda. Habang nag-aalaga siya, may mga dumaraang nurse na bumabati sa lalaki ng may tahimik na respeto. Nagbago na ang kultura ng ospital at ramdam ito ng lahat.
Pagkatapos, tahimik na umupo ang lalaki, halos mangiyak-ngiyak. Nars, aniya basag ang tinig. Matagal na mula nang may tumingin sa akin bilang tao. Salamat. Umapaw ang damdamin sa puso ni Maria. Ganun po talaga dapat, sagot niya. Ang bawat taong pumapasok dito ay may karapatang igalang at alagaan. Iba ka, ani ng lalaki. May mabuti kang puso. Hindi po ako iba, ngumiti si Maria. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko kung paano dapat itong gawin. Paglabas niya ng silid, nagulat siyang makita si Alberto nakatayo sa hallway. Tahimik itong nanonood mula sa malayo, may banayad ng ngiti. Lagi kang dumadating sa tamang oras, biro ni Maria. Gusto kong bumisita, sagot ni Alberto, lalo na kapag night shift. Magkasama silang naglakad patungong labasan. Sa labas, malamig ang hangin pero mainit ang liwanag ng ospital. Parang may bagong sigla, bagong pag-asa. Maria, sabi ni Alberto nang makarating sila sa parking lot, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumigil si Maria bahagyang kinakabahan. Sa mga nakaraang buwan sa pagtatrabaho nating magkasama, ang dami kong natutunan tungkol sa tapang, paninindigan. Ipinakita mo sa akin na ang pera at impluwensya ay may halaga lang kung ginagamit ito para iahon ng iba. Mababa ang boses ni Maria. Ikaw rin ang nagturo sa akin, sagot niya, na ang pribilehiyo ay maaaring gamitin sa kabutihan. Hindi lang para protektahan ang sarili, kundi para ipaglaban ang iba. Huminto si Alberto. Maria, pwede ba akong magsabi ng totoo? Palagi. Humarap siya ng buong buo. Mahal kita. Hindi lang ang nurse, hindi lang ang leader, kundi ang babaeng pinili ang tama kahit pwedeng mawala ang lahat sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ni Maria. Nahulog din ang loob ko sa iyo, Alberto. Pero natatakot ako. Sa ano? Tanong niya banayad. Na ang pagkakaiba natin, kung saan tayo galing, kung paano tayo tingnan ng tao, baka maging hadlang na sabihin ng iba, kasama kita dahil sa pera mo. Hinawakan ni Alberto ang parehong kamay niya. Maria, napatunayan mo ng higit pa sa anumang halaga ang halaga mo. At natutunan ko na ang tunay na pag-ibig, wala yan sa laman ng bank account. At doon, sa ilalim ng malambot na liwanag ng ospital, hinalikan nila ang isa't isa. Isang halik na puno ng lambing, pasasalamat at tahimik na pangako. Ikinasal sina Maria at Alberto sa isang simpleng seremonya sa hardin ng San Jose Municipal Hospital. Lahat ng staff ay naroon, mga nurse, doktor, janitor at administrador. Dumalo rin ang mga pasyente at kanilang pamilya. Ang pagdiriwang ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi sa pagpapagaling. Isang selebrasyon ng muling pagsilang ng ospital. Lumapit si Isabela kay Maria habang reception, bakas ang emosyon sa mga mata. Maria, sabi niya, namamanhid ang boses, salamat sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, sa pagpapakita sa akin na ang pagiging nurse ay hindi lang tungkol sa kaalaman, kundi sa puso. Ngumiti si Maria. Lahat tayo ay nadadapa, Isabela. Ang mahalaga ay kung natututo tayo at kung paano tayo tumatayo muli. Sumunod si Carlos, tumango ng may paggalang. Maria, Alberto, salamat sa pagpapakita sa amin na posible ang pagbabago, na hindi kailangang malamig o sirain ang ospital, na kaya nating maging mas mabuti. Maya-maya, itinaas ni Dr. Antonio ang kanyang baso. Bagamat nasangkot siya noon, buong-buo ang kanyang pakikipagtulungan sa investigasyon at pinili ang tamang panig sa huli. Para kina Maria at Alberto, aniya, hindi lang ninyo binago ang ospital, ginawa ninyo itong simbolo ng pag-asa para sa buong komunidad. Habang pumapalakpak ang lahat at umaalingaw-ngaw ang tawanan sa courtyard, tumingin si Maria sa paligid. Mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay ay sumibol ang ganito, pagpapagaling, katarungan at isang pag-ibig na hindi niya inaasahan. At kahit alam niyang mahaba pa ang laban para sa mas mabuting pangangalaga, ngayon
sigurado siyang hindi na siya mag-isa. At Maria, sabi ni Carlos, matatag ngunit may damdamin ng tinig, gusto kong humingi ng tawad sa publiko, sa harap ng lahat. Natahimik si Maria kitang naantig. Carlos, hindi mo kailangang gawin iyon, sagot niya. Ang mahalaga ngayon ay magpatuloy tayo, magkasama. Sa mga sumunod na araw, lumaganap ang pagbabago sa San Jose Municipal Hospital, parang alon na di mapipigilan. Gabi-gabi, nagtatrabaho ang mga construction team, inaayos ang mga sirang pader na ilang taon nang napapabayaan. Araw-araw, may dumadating na bagong gamit medikal, makabagong monitor, ventilator at ultrasound machine na matagal nang inaasam ng mga staff. At sa sentro ng lahat ng ito ay si Maria. Hinati niya ang kanyang oras sa pagitan ng pag-aalaga sa mga pasyente at pamumuno sa mga reforma. Nakakapagod, ngunit ito na ang pinakamasaya at pinakakasya siyang trabaho sa kanyang buhay. Nagpatupad siya ng bagong mga protokol sa pangangalaga, nagsimula ng mga training program para sa staff, at nagbukas ng direktang linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga manggagawa at pamunuan. Ngunit ang pinaka-personal niyang tagumpay, isang zero-tolerance policy laban sa diskriminasyon. Wala ng pasyenteng huhusgahan base sa estado sa buhay. Isang buwan makalipas, habang patapos na si Maria sa kanyang late shift, napansin niya ang isang lalaking paika-ikang naglalakad sa emergency corridor. Marumi ito, halatang palaboy, at ang kanyang manggas ay basa ng dugo. Lumapit si Maria mahinahon. Pasensya na, kailangan mo ba ng tulong medikal? Wala akong pambayad, sabi ng lalaki. May pag-aalinlangan. Pampublikong ospital ito, sagot niya may ngiti. Walang bayad dito. Halika, alagaan natin ang sugat mo. Dinala niya ito sa isang treatment room at ginamot na may parehong respeto na ibinibigay niya sa sinuman. Habang dumaraan ang mga staff, tumatango sila sa kanya. Hindi lang para kay Maria, kundi para rin sa lalaking nasa upuan. Nagbago na ang kultura. Nurse, sabi ng lalaki, mahina ang tinig, matagal nang walang tumingin sa akin bilang tao. Salamat. Ngumiti si Maria, naalala ang isang gabi at isa pang lalaki. Ganun talaga dapat, niya. Ang bawat pumapasok sa lugar na ito ay may karapatang igalang. Iba ka, may mabuti kang puso. Hindi ako iba, sagot niya banayad. Ginagawa ko lang ang trabaho ko kung paano dapat ito ginagawa. Paglabas niya ng silid, nakita niyang nakatayo si Alberto sa hallway, nakangiti. Lagi kang dumarating sa tamang oras, biro niya. Gusto ko talagang dumaan tuwing night shift, sagot nito. Doon nangyayari ang totoong trabaho. Magkasabay silang naglakad patungong labasan ng ospital. Sa labas, malamig ang gabi, pero sa loob, may init sa bawat sulok. Maria, sabi ni Alberto pagdating nila sa parking lot, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Sa mga nakaraang buwan ng pagtatrabaho natin, ang dami kong natutunan tungkol sa tapang, sa integridad. Ipinakita mo sa akin na ang kapangyarihan ay mahalaga lang kung ginagamit ito sa tama. Mabilis ang tibok ng puso ni Maria. Iba ang tono ni Alberto, banayad, totoo, marubdob. At ipinakita mo rin sa akin, sagot ni Maria, na may mga taong may kapangyarihang ginagamit ito sa kabutihan. Maria, patuloy ni Alberto, huminto upang humarap sa kanya. Mahal kita, hindi lang ang propesyonal na kahanga-hanga, kundi ang babaeng hindi sumuko sa tama kahit anong kapalit. Napuno ng luha ang mga mata ni Maria. Mahal din kita, pag-amin niya na, pero natakot ako. Natakot saan? Nasabihin ng mga tao, kasama kita dahil sa pera mo, na ang mga pinagkaiba natin ay magiging sagabal. Hinawakan ni Alberto ang mga kamay niya. Napatunayan mo ng mas mahalaga ang puso mo kaysa sa anumang halaga ng pera, aniya. At natutunan kong ang tunay na pag-ibig, walang kinalaman sa yaman.
Hinalikan nila ang isa't isa doon mismo sa parking lot kung saan lahat nagsimula. Isang halik ng pag-asa, ng paggaling, ng pinagsasaluhang kinabukasan. 6 na buwan ang lumipas, ikinasal sina Maria at Alberto sa isang simpleng seremonya sa hardin ng ospital. Dumalo ang buong staff, mga doktor, nurse, pasyente, pamilya, pati mga janitor. Hindi lang ito kasal. Isang selebrasyon ito ng pagbabago, ng sistema, ng buhay, ng pag-ibig. Lumapit si Isabela, niyakap siya. Maria, salamat sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Tinuruan mo akong ang pag-nurse ay tungkol sa pagpapakumbaba at respeto. Lahat tayo ay nadadapa, sagot ni Maria. Ang mahalaga ay kung ano ang natutunan natin sa pagtayo muli. Sumunod si Carlos. Maria, Alberto, salamat sa pagpapatunay na posible ang tunay na pagbabago. Simula nang dumating kayo, hindi na ito parehas na lugar. Pati si Dr. Antonio nananatili sa posisyon matapos makipagtulungan sa investigasyon, nagbigay ng time team na toast. Ginawa ninyo ang ospital na ito bilang simbolo ng pag-asa, aniya, at ipinakita ninyong pwedeng pagsamahin ang malasakit at kahusayan. Lumapit rin si Teresita, ang batang nurse. Maria, ikaw ang inspirasyon ko na huwag talikuran ang aking mga prinsipyo. Binago mo ang pananaw ko sa propesyong ito. 2 taon ang lumipas, naging pambansang modelo ang San Jose para sa humanized care. Nagpupunta ang mga delegasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Brazil upang matuto sa kanilang protocol. Si Maria, ngayon ay Chief Nursing Officer, ay nagbibigay ng mga panayam sa buong bansa. Sa isang lecture, lumapit ang batang nurse. Dr. Maria, sa pinagtatrabahuhan ko, pinaparusahan ang mga staff na nagpapakita ng malasakit. Paano ako makakagawa ng pagbabago? Ngumiti si Maria. Magsimula sa paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Tratuhin ang bawat pasyente na parang kapamilya. At huwag kailanman mawalan ng paniniwala na ang maliliit na kabutihan ay kayang baguhin ang mundo. Pero, paano kung matanggal ako sa trabaho? Tumingin si Maria sa kanya, naalala ang sarili. Matututuhan mong ang paggawa ng tama ay laging may kahihinat ng mabuti kahit matagal. Ang katotohanan, palaging lumilitaw. Sa labas, naghihintay si Alberto sa sasakyan. Kumusta ang talk? Hindi ka pani-paniwala, sagot ni Maria sumakay. Ang bawat taong nakakarinig ng kwento natin at kumikilos, panalo na yon. May sorpresa ako, ani Alberto, sabay abot ng folder. Binuksan niya ito, napanganga siya. Opisyal na, sabi ni Alberto. Inaprubahan na ng gobyerno ang pagpapatupad ng San Jose Protocol sa 10 pampublikong ospital pa. Napaluha si Maria. Ibig sabihin nung ginamot mo ang isang lalaking palaboy laban sa lahat ng utos, hindi ka lang nagligtas ng buhay, nagsimula ka ng kilusan. Tumingin si Maria sa labas ng bintana sa malawak na syudad. May mga pasyente pa ring inaabuso, may mga manggagawa pa ring takot gumawa ng tama, pero ngayon hawak na niya ang kapangyarihang tumulong. Hinawakan niya ang kamay ni Alberto. Handa ka na ba sa susunod na laban? Palagi, basta't kasama kita. Umalis ang sasakyan sa gabi, sakay ang 2 taong natutong ang pag-ibig at hustisya ay pinakamatatag kung magkasabay silang lumalakad. 3 taon ang lumipas, buntis si Maria sa kanilang unang anak. Patuloy siyang nagtatrabaho sa San Jose. Ngayon ay namumuno sa buong national rollout ng protocol. Isang umaga, nakatanggap siya ng liham. Mula ito sa isang nurse sa Salvador na minsang dumalo sa kanyang panayam. Dr. Maria, isinabuhay ko ang mga turo mo. Ngayon, modelo kami ng humanized care sa Bahia. Nakatulong din akong iligtas ang 3 kasamahan na pinaparusahan sa pagpapakita ng malasakit. Salamat sa pagpapakita sa akin na laging sulit ang paggawa ng tama. Ipinakita ito ni Maria kay Alberto na may ngiting puno ng pagmamalaki. Isa kada isa, isang ospital kada ospital, binabago natin ang mundo.
At isipin mo, bulong ni Maria habang hinahaplos ang kanyang tiyan, lahat ito ay nagsimula dahil tumanggi akong iwan ang isang palaboy. Lalaki ang anak natin na alam na kahit ang maliliit na tapang, kayang baguhin ang lahat, sagot ni Alberto. Hinalikan ang kanyang noo. Gabing iyon naglakad si Maria sa ospital sa huling pagkakataon. Tumigil siya sa emergency room kung saan nagsimula ang lahat. Wala nang mga mapanghusgang tingin, wala nang diskriminasyon, mayroon na lang alaga, mayroon na lang dignidad. Lumapit ang batang doktor. Dr. Maria, may ginamot kaming palaboy ngayong gabi, maayos ang operasyon, stable siya. Magaling na trabaho, Doktor. Dr. Maria, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, paano mo nalaman na sulit ipaglaban ng tama kahit kapag lahat ng iba ay salungat sa'yo? Tiningnan siya ni Maria sa kanyang mga mata, nakita niya ang parehong ningas na minsan ay nasa sarili niya. Dahil kapag ang kilos mo ay galing sa pag-ibig, sagot niya, hindi ka kailanman nag-iisa. Kasama mo ang katotohanan at ang katotohanan palaging nananaig. Tumango ang batang doktor inspirado, lumabas si Maria. Naghihintay si Alberto sa sasakyan gaya ng palagi. Handa ka na bang umuwi? Tanong nito. Handa na, sagot niya nakangiti. Naghihintay ang pamilya natin. At habang naglalakbay sila sa gabi, dala nila ang isang pamana ng pag-ibig, katotohanan at revolusyong nagsimula sa isang kilos ng malasakit sa malamig na gabi. Paalala na minsan, ang pagsagip sa isang tao ay nagpapabago ng buong mundo.